Noong nakaraang Huwebes ng umaga, bumisita ako sa aking mga magulang gaya ng madalas kong ginagawa tuwing nasa bayan ako. Pumasok ako sa kusina ng aking ama at nakita ko siya nakaupo sa mesa, nakatitig sa pill organizer na may 7 magkakaibang gamot na nakaayos sa harap niya. Siya ay 79 taong gulang na. Ang sukat ng kanyang presyo ng dugo noong umaga na iyon ay 122/76. Tinawag ito ng kanyang cardiologist na perpektong kontrol. Pero ito ang nakakatakot sa akin. 3 araw bago iyon, nahulog siya sa banyo bandang 2 ng umaga. Hindi niya ito sinabi sa kahit sino. Nalaman ko lang ito nang mapansin ng aking ina ang pasa sa kanyang balikat. Nang sinukat ko ang kanyang presyon habang siya ay nakatayo, isang bagay na hindi ginawa ng sariling doktor niya sa loob ng mahigit 1 taon, bumaba ito sa 94 sa 60. Hindi sapat ang daloy ng dugo sa kanyang utak kapag siya ay nakatayo. At gayon pa man, lahat ay patuloy na ipinagdiriwang ang mga perpektong numero. Kung ikaw ay lampas na sa 60 o may mahal ka sa buhay na lampas na sa ganitong edad, at sinabi lang ng doktor nila na kontrolado na ang kanilang presyon sa 120/80, ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring makaiwas sa isang malubhang pagkahulog, nabaling balakang, o mas masahol pa. Isang landmark na pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association ang sumubaybay sa mahigit 15,000 na nakatatanda sa loob ng 5 taon. Ang kanilang natuklasan ay sumasalungat sa 40 taon ng tradisyonal na payo sa medisina. Ang mga nakatatanda na may tinatawag na perpektong presyo ng dugo, yung klasikong 120 sa OTNI, ay may 28% mas mataas na panganib na magkaroon ng seryosong pagkahulog. Sa katunayan, mas mataas ang mortality rate nila kumpara sa mga may bahagyang mas mataas na numero. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong saklaw ng presyo ng dugo na kaugnay ng pinakamahabang buhay sa mga nakatatanda. Bakit ang karaniwang target ay maaaring talagang delikado pagkatapos ng edad na 60, at isang simpleng 30 minutong pagsusuri na maaari mong gawin sa bahay ngayong gabi na maaaring magligtas ng iyong buhay. Nandito ako ngayon dahil 50 na taon ko nang pinag-aaralan ang kalusugan ng mga nakatatanda at sinusubukang unawain kung ano talaga ang nakakatulong sa kanila na mabuhay ng mas matagal at mas malakas. At kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagsuway sa iyong doktor. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng impormasyon na kailangan mo upang magtanong ng tama at ipaglaban ang iyong sariling kalusugan. Bago tayo magpatuloy, gawin mo ito para sa akin ngayon. Mag-iwan ng komento na may 2 bagay lang. Ang iyong edad at ang pinakabagong sukat ng iyong presyon ng dugo. Gaya nito, 73, 148 sa 86. Iyon lang. Kung nakaramdam ka ng pagkahilo kapag tumatayo mula sa upuan, bumabangon sa kama, o naglalakad mula sa maliwanag na silid papunta sa madilim, idagdag ang salitang dizzy sa iyong komento. Babasahin ko ang bawat komento na iiwan mo, bawat isa, at sasagutin ko ito ng personal dahil hindi ka nag-iisa. Kapag nagkomento ka, makikita ito ng iba pang nanonood. Marahil kapwa kayo may parehong edad at parehong presyon ng dugo. At maiintindihan nilang hindi lang sila ang nagtatanong ng ganitong mga bagay. Mahalaga ang iyong komento. Nakakatulong ito sa ibang tao na hindi masyadong makaramdam ng pagkakahiwalay, kalituhan, o takot. Kaya, huminto ng 5 segundo. Mag-iwan ng komento, iyong edad, presyo ng dugo, at ang salitang dizzy kung ito ay totoo para sa iyo. Ngayon, ganito ang nangyayari sa mga opisina ng doktor sa buong bansa ngayon. Nangyayari ito ng libu-libong beses araw-araw. At tingnan natin kung pamilyar ito. Isang 82 anyos na babae ang pumapasok sa opisina ng kanyang doktor para sa isang routine check-up. Umupo siya sa silid eksaminasyon. Binuo ng nurse ang cuff ng presyon sa kanyang braso. Tumunog ang makina. 147/88. Pumasok ang doktor, tiningnan ang chart sa computer at nakita ang numerong iyon. Pagkatapos tiningnan niya ang guidelines na nagsasabing ang presyo ng dugo ay dapat mas mababa sa 130 systolic para sa lahat. Nagpakita ng pag-aalala ang mukha ng doktor. Kailangan nating makontrol ito ng mas maayos, sabi ng doktor.
Sisihan natin ng gamot. Tingnan natin kung paano ito gumagana at aayusin natin mula doon. 6 na linggo ang lumipas, bumalik siya. Ang presyon ay 132 sa 82. Mas mabuti, ngunit hindi pa rin sapat. Dagdagan natin ang dosis mo. Sabi ng doktor, gusto naming maabot mo ang 120. Lumipas pa ang 2 buwan. Bumalik siya. Ang presyon ay 124 sa 76. Ngumiti ang doktor. Perpekto. Eksakto ito kung saan namin gusto ka. Umalis ang pasyente na pakiramdam niya ay nagawa niya ang tama. Nakakuha ng gold star ang kanyang chart. Akala ng lahat ay isang tagumpay. Ngunit ito ang hindi sinusuri ng sinuman. Ito ang hindi isinasaalang-alang ng guidelines. At ito ang dahilan kung bakit ako labis na nag-aalala sa tuwing nakikita ko ito. Ang parehong 80 anyos na babae ay nagigising bandang 3:00 ng umaga para gumamit ng banyo. Ang presyon niya habang nakahiga ay 124 sa 76. Umupo siya sa gilid ng kama. Sa loob ng ilang segundo, bumaba ito sa 100 sa 64. Tumayo siya. Bumaba pa sa 92 sa 58. Kailangan ng kanyang utak ang dugo. Ang dugo ay nagdadala ng oxygen. Kapag ganito kalobo ang pagbaba, hindi nakakakuha ng sapat na dugo ang utak. Lumingon ang silid, aabot siya sa nightstand, pero wala. Hanggang sa bumagsak siya ng husto, tumama ang balakang sa sahig, agad ang sakit at napakalakas. At bigla, hindi na tungkol sa numero ng presyon. Tungkol na ito sa emergency surgery, 12 linggo ng rehabilitasyon, pulmonya dahil sa pagiging bedridden, sunod-sunod na komplikasyon, at sa sobrang dami ng kaso, pagkawala ng independensya na hindi naganap na naibabalik. Ito ay hindi hypothetical. Ito ang nakita kong nangyari sa kapitbahay kong si Patricia, 83 taong gulang. Ito rin ang muntik nang mangyari sa aking sariling ama. Ito ay mga totoong tao na sinabihan na perpekto ang kanilang presyon habang nakaupo sa opisina ng doktor. Ngunit hindi kayang panatilihin ng kanilang katawan ang sapat na presyon habang tunay na namumuhay, nakatayo, naglalakad, yumuyuko, ginagawa ang mga bagay na normal na gawain ng tao. Ang pananaliksik na binanggit ko mula sa JAMA Internal Medicine Study ay dapat na naging front page news. Dapat agad itong nagbago sa practice medical. Pero karamihan sa mga doktor ay sumusunod pa rin sa lumang guidelines na natutunan nila taon na ang nakalipas. At karamihan sa mga pasyente ay hindi pa naririnig ang bagong pananaliksik na ito. At ang puwang na iyon, ang delikadong puwang sa pagitan ng pinakabagong pananaliksik at ng nangyayari sa pang-araw-araw na pangangalagang medikal, ay naglalagay ng buhay sa panganib. Isulat mo ito kung kailangan mong tandaan para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga lampas 60 taong gulang, ang sobrang baba ng presyon ng dugo ay kasing delikado ng sobrang taas nito. Maaaring mas delikado pa. Ito ang parte na unang maririnig mo na parang mali. Pero manatili ka sa akin dahil dito nagbabago ang lahat. Dito mo sisimulang maunawaan ang iyong katawan sa isang ganap na bagong paraan. Sa loob ng mga dekada, sa buong buhay mo bilang adulto, malamang ay narinig mo na ang isang pare-parehong mensahe. Mas mababang presyon ng dugo ay mas mabuting kalusugan. Ibaba ang numero. Mas mababa, mas mabuti. Ang mataas na presyon ng dugo ay tahimik na mamamatay. At para sa mga taong nasa kanilang 40s at 50s, kadalasan, ito ay totoo. Ang pagkontrol ng presyon sa midlife ay nakakaiwas sa heart attack sa hinaharap, nakakaiwas sa stroke, pinoprotektahan ang mga kidney, matibay ang ebidensya, at hindi ko ito kinukwestiyon. Ngunit may isang mahalagang pagbabago sa iyong katawan pagkatapos ng edad 60. Isang bagay na nangangahulugang ang mga patakaran na sumasaklaw sa iyo noong 40 ka pa ay hindi na angkop. Ipinapakita ng pananaliksik at ibibigay ko ang eksaktong numero sandali na ang mga nakatatanda na may systolic blood pressure sa pagitan ng 130 at 145 ay mas matagal ang buhay kumpara sa mga may presyon na mas mababa sa 120. Mas kakaunti ang pagkahulog, mas kakaunti ang nabaling buto, mas kaunti ang hospitalizations, mas maayos ang cognitive function, mas maayos ang kidney function. Ang grupo na nakaabot sa perpektong 120 sa 80 ay may mas mataas na rate ng pagkahilo,
mas mataas na rate ng tinatawag na syncope. Iyon ang medikal na termino para sa panlumo. Mas mataas na rate ng acute kidney injury at oo, mas mataas ang mortality rate. Pabayaan mo muna itong tumunaw sa isip mo. Ang mga taong may perpektong presyon ng dugo ay namatay ng mas maaga kaysa sa may bahagyang mas mataas na presyon. Kung nagulat ka dito, kung sumasalungat ito sa lahat ng iniisip mo na alam mo hindi ka nag-iisa. Nagulat din ang mga researcher. Pero malinaw ang datos at napatunayan ito sa maraming pag-aaral sa iba't ibang populasyon. Ngayon, kung ikaw ay isang taong gustong maunawaan kung bakit, hindi lang kung ano ang numero, kundi bakit ganoon gumagana ang katawan mo, ang ipapaliwanag ko ngayon ay magbibigay sa iyo ng ganap na bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa iyong kalusugan. Ang cardiovascular system mo sa 65 o 75 ay hindi lamang mas matandang bersyon ng cardiovascular system mo sa 40. Ito ay ganap na naiiba sa paraan na binabago ang kahulugan ng presyon ng dugo. Ipapaliwanag ko ang 3 kritikal na pagbabago na nangyayari habang tumatanda ka. 3 dahilan kung bakit kailangan ng katawan mo ng ibang target sa presyon ng dugo kumpara noong mas bata ka pa. At ipinapangako ko, ipapaliwanag ko ito sa malinaw na wika. Walang medical jargon na kailangan mo ng degree para maintindihan. Malinaw, tuwid na impormasyon na may saysay. Bago ako magpatuloy, gawin mo ito na makakatulong sa akin na patuloy na gumawa ng content para sa iyo. Pindutin ang subscribe button ngayon, hindi mamaya. Ngayon din, bakit ko ito hinihiling? Ginagawa ko ang mga video na ito dahil nagmamalasakit ako. Nagmamalasakit ako sa parehong paraan na iniingatan ko ang aking sariling mga magulang na tumatanda. Sa parehong paraan na iniingatan ko si Patricia sa tabi na naging parang pamilya sa akin. Sa parehong paraan na iniingatan ko ang bawat nakatatanda na nangangailangan ng impormasyong ito. Kapag nag-subscribe ka, sinasabi mo sa akin na mahalaga sa iyo ang impormasyong ito, na seryoso ka sa iyong kalusugan. At kapag nag-subscribe ka, makukuha mo ang bawat video na ginagawa ko tungkol sa kalusugan ng nakatatanda na maaaring hindi maipaliwanag ng doktor sa iyo dahil sa kakulangan ng oras. Mga pananaliksik na hindi pa naipapasa sa pang-araw-araw na practice. Mga praktikal na estratehiya na maaari mong simulan ngayon. Nandito ako para alagaan ka sa paraan na inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Pero magagawa ko lang iyon kung nandyan ka sa akin. Kaya, mag-subscribe. Hayaan mo akong maging bahagi ng iyong health journey. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit kailangan ng katawan mo ng ibang target sa presyon ng dugo. Habang tumatanda ka, nagiging mas matigas ang iyong arteries. Isipin ang isang bagong garden hose. Kapag binuksan mo ang tubig, madaling umaangat at bumabaluktot ang hose. Flexible ito. Tumatanggap ito ng presyon ng dumadaloy na tubig nang walang problema. Ngayon, isipin ang parehong hose pagkatapos ng 20 taon na nakalagay sa ilalim ng araw. Matigas na ito, hindi na flexible, hindi na kayang lumaki gaya ng dati. Ganon din ang arteries mo. Habang tumatanda ka, nag-iipon ng calcium deposits ang pader ng arteries mo. Nawawala ang elasticity. Nagiging stiff o non-compliant. Hindi ito sakit, hindi ito malimo. Normal lang ito sa pagtanda. Kapag mas matigas ang arteries mo, kailangan ng puso mo ng mas mataas na presyon para itulak ang dugo. Para itong pagtulak ng tubig sa luma at matigas na garden hose kumpara sa bago at flexible. Kailangan ng mas malaking puwersa para makamit ang parehong resulta. Ito ang dahilan kung bakit natural na tumataas ang systolic blood pressure, ang numero sa itaas habang tumatanda. Ang katawan mo ay nagko-compensate para sa matitigas na arteries at ito ang kritikal na parte. Kung artipisyal mong babaan ang presyon gamit ang gamot, maaaring hindi sapat ang puwersa upang maitulak ang dugo hanggang sa utak mo. Lalo na kapag nakatayo ka, ang utak mo ay nasa itaas ng katawan. Laban sa gravity, kailangan nito ng sapat na presyon para makakuha ng daloy ng dugo na kailangan nito. Kapag masyadong bumaba ang presyon, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang utak. Doon ka nakakaramdam ng pagkahilo. Doon ka nadadapa. Ang iyong barrel receptors ay nagiging mas insensitive.
Manatili ka sa akin sa parteng ito dahil napakahalaga. Sa loob ng arteries mo, may maliliit na sensors na tinatawag na barrel receptors. Ang sensors na ito ay patuloy na sinusubaybayan ang iyong presyon at nagpapadala ng signal sa utak mo. Kapag bumaba ang presyon tulad ng biglaang pagtayo, sinasabi ng sensor sa utak mo, kailangan natin ng mas mataas na presyon ngayon. Tumutugon ang utak sa pamamagitan ng pagpapabilis ng tibok ng puso at pagpaliit ng blood vessels. Nangyayari ito sa loob ng ilang segundo at ito ang pumipigil sa iyo na malaglag tuwing tumatayo ka. Ngunit habang tumatanda ka, hindi gumagana ng maayos ang barrel receptors. Nagiging hindi gaanong sensitibo. Mas mabagal silang makadetect kapag bumababa ang presyon. Mas mahina ang signal na ipinapadala nila sa utak mo at mas mabagal at hindi gaanong malakas ang tugon ng utak. Ibig sabihin nito, mas mahirap para sa katawan mo na mabilis na ayusin ang presyon ng dugo kapag nagbabago ka ng posisyon. Kaya, kung ang baseline pressure mo ay nasa mababang bahagi na, yung perpektong 120 sa 80, at tumayo ka, maaaring hindi sapat ang katawan mo para itaas ito ng mabilis upang mapanatiling dumadaloy ang dugo sa utak. Kailangan mo ng mas mataas na baseline pressure para magkaroon ng buffer. Kailangan mo ng cushion para kahit bumaba ang presyon sa pagbabago ng posisyon, hindi ito bumaba ng sobra na nagkukulang ang oxygen sa utak. Mas nagiging vulnerable ang iyong kidneys. Ang kidneys mo ang nagfi-filter ng dugo. Kailangan nila ng sapat na presyon para magampanan ng maayos ang trabaho. Kapag masyadong bumaba ang presyon, hindi nakakatanggap ng sapat na daloy ng dugo ang kidneys. Hindi nila ma-filter ng maayos ang waste products. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng acute kidney injury o magpalala ng chronic kidney disease. Ipinakita ng maraming pag-aaral na ang mga nakatatanda na napipilitang ibaba ang presyon lalo na sa ilalim ng 120 systolic ay may mas mataas na rate ng problema sa kidneys. Mas mabilis bumababa ang kidney function nila. Mas malaki ang posibilidad na kailanganin nila ng intervention para sa kidney disease. Kailangan ng iyong kidneys ang mas mataas na baseline pressure para gumana ng maayos. Ang pagbaba ng presyon upang tumugma sa target na para sa mas batang tao ay maaaring makasama sa kidneys, hindi protektahan ito. Kapag pinagsama mo ang tatlong pagbabagong ito, stiffer arteries, less responsive blood pressure regulation, at mas vulnerable na kidneys, maiintindihan mo kung bakit hindi na angkop ang lumang patakaran. Makikita mo kung bakit ang pagtutok sa perpektong 120 sa 80 ay maaaring delikado para sa mga lampas 60 taong gulang. Ngayon, bibigyan kita ng eksaktong numero. Sasabihin ko kung ano talaga ang ipinapakita ng pananaliksik tungkol sa optimal na presyon ng dugo para sa nakatatanda. Ang malaking observational study na binanggit ko kanina na inilathala sa JAMA Internal Medicine ay tumingin sa mga adults na lampas 65. Hiniwalay nila ang mga ito sa grupo base sa average na presyon ng dugo at sinubaybayan ng 5 taon. Narito ang kanilang natuklasan. Ang grupo na may systolic pressure sa pagitan ng 130 at 140 ay may pinakamababang mortality rates. Sila ang pinakamatagal mabuhay. Ang grupo na may systolic pressure sa ilalim ng 120 ay may mas mataas na mortality. Mas malaki ang posibilidad nilang mamatay sa loob ng study period. Ang grupo na may systolic pressure higit sa 150 ay may mas mataas din na mortality pero hindi kasing dramatiko kumpara sa grupo na sobrang baba. Isa pang pag-aaral mula sa European Heart Journal ay tumingin sa adults lampas 70. Pareho ang natuklasan. Ang sweet spot para sa presyon ng dugo ay 135 hanggang 145 systolic. Yung may pressure sa ilalim ng 125 ay may mas masamang resulta sa bawat sukatan. Mas madalas na pagkahulog, mas mabilis na cognitive decline, mas maraming hospitalizations at mas maikling buhay. Ang ikatlong pag-aaral mula sa British Medical Journal ay tumingin sa epekto ng agresibong pagbaba ng presyon sa matatanda. Natuklasan nila na sa bawat 10-point reduction ng systolic pressure sa ilalim ng 130, may 11% pagtaas sa serious adverse events, falls, fractures, acute kidney injury, at syncope.
Napakalakas ng ebidensya. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa lampas 60, ang optimal blood pressure ay hindi 120 sa 80, mas mataas ito, mas makabuluhang mas mataas. Ngayon, ibig ba nitong sabihin na lahat ng lampas 60 ay dapat may presyon na 135 hanggang 145? Hindi naman. Dito pumapasok ang individual factors. Dito kailangan mo ng informed na pag-uusap sa doktor mo. Narito ang mga faktor na dapat isaalang-alang sa personal na target ng presyon. Una, ang kasaysayan mo ng cardiovascular disease. Kung nagkaroon ka ng heart attack o stroke dati, maaaring makinabang ka sa bahagyang mas mababang presyon kaysa sa taong hindi pa nagkaroon ng ganitong kaganapan. Ang keyword dito ay bahagyang. Target lang ay marahil 130 kaysa 140, hindi ibaba sa 120. Kung hindi ka pa nagkaroon ng cardiovascular event, maliit ang ebidensya na ang pagbaba sa ilalim ng 135 ay makakabuti at may matibay na ebidensya na mas tataas ang panganib ng pagkahulog at problema sa kidneys. Pangalawa, ang level ng frailty mo. Napakahalaga nito. Ang frailty ay medical term para sa pangkalahatang physical reserve mo. Nakakalakad ka pa ba ng 1 milya araw-araw? Kayang dalhin ang groceries mo? Nakakatira ka ba ng independyente? Kung oo, malamang hindi ka frail. Pero kung gumagamit ka ng walker, nagbawas ng timbang ng hindi sinasadya o mahina at pagod palagi, malamang frail ka. Ang frail na matatanda ay pinakadelikado sa sobrang baba ng presyon. Ipinapakita ng research na ang frail seniors na may presyon sa ilalim ng 120 ay may mas masamang resulta. Mas madalas mahulog, mas mabilis bumababa ang kalusugan, mas maagang namamatay. Para sa frail, dapat mas mataas ang target sa presyon, karaniwang sa 135 hanggang 145 o bahagyang mas mataas sa ilang kaso. Pangatlo, kung nakakaranas ka ng orthostatic hypotension. Ito ang technical term kapag ang presyon ay bumababa ng malaki kapag tumatayo ka. At ito ang test na binanggit ko sa simula na maaari mong gawin sa bahay ngayong gabi. Ganito ang paraan. Kailangan mo ng home blood pressure monitor at isang katulong. Humiga ng patag sa loob ng 5 minuto. Hayaan ang katulong mo na sukatin ang presyon habang nakahiga ka. Isulat ang numerong iyon. Ngayon umupo, maghintay ng 1 minuto. Sukatin ulit ang presyon habang nakaupo. Isulat ang numerong iyon. Ngayon, tumayo. Maghintay ng 1 minuto. Sukatin mo ulit ang presyon ng dugo habang nakatayo. Isulat ang numerong iyon. Kung bumaba ang systolic pressure mo ng higit sa 20 puntos mula sa pagkakahiga hanggang sa pagtayo, may orthostatic hypotension ka. Kung bumaba ito ng higit sa 10 puntos, mayroon kang tinatawag na borderline orthostatic hypotension. Sa alinmang kaso, ipinapakita nito na nahihirapan ang katawan mo na mapanatili ang sapat na presyon kapag nagbabago ka ng posisyon. At kung nararanasan mo ito, delikado ang ibaba pa ang presyon gamit ang gamot. Kailangan mo ng mas mataas na baseline pressure upang kayanin ang mga pagbabagong ito. Kung ginawa mo ang test na ito at napansin mong bumababa ng malaki ang presyon kapag tumayo ka, isulat ang orthostatic sa comments kasama ang iyong edad at presyon ng dugo. Interesado akong makita kung gaano ito karaniwan sa mga nanonood ng video na ito. Pang-apat, ang iyong mga sintomas. Dapat obvious ito, pero madalas itong binabalewala. Kung nakakaramdam ka ng pagkahilo kapag tumatayo ka, masyadong mababa ang presyon mo. Period. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng guidelines. Hindi mahalaga kung ano ang target. Kung nararanasan mo ang sintomas ng mababang presyon ng dugo, masyado nang mababa ang presyon mo para sa katawan mo. Iba pang sintomas ng sobrang baba ng presyon ay kinabibilangan ng pagod na mas lumalala sa hapon, hirap mag-concentrate o malinaw mag-isip, pagkahilo kapag biglang tumatayo, panghihina o hindi matatag sa paa, kailangan bigla umupo dahil pakiramdam ay malulunod, malabong paningin kapag nagbabago ng posisyon palaging giniginaw. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito at ang presyon mo ay mas mababa sa 130 systolic, kausapin ang iyong doktor kung dapat bawasan ang gamot sa presyon ng dugo. Ngayon, hayaan mong tugunan ko ang iniisip ng ilan sa inyo ngayon. Iniisip mo,
Pero sinabi ng doktor ko na delikado ang mataas na presyon. Nagdudulot ito ng heart attack at stroke. Kailangan ko itong kontrolin. Sinasabi mo ba na mali ang doktor ko? Hindi ko sinasabi na mali ang doktor mo. Sinasabi ko lang na ang totoo para sa 40 anyos ay hindi kinakailangang totoo para sa 70 anyos. Ang guidelines na sinusunod ng doktor mo ay base sa pag-aaral sa mas bata at middle-aged adults. Ipinakita ng mga pag-aaral na ito ang malinaw na benepisyo ng pagbaba ng presyon. At para sa mas batang tao, totoong benepisyo ito. Pero ang pananaliksik sa nakatatanda, lalo na sa lampas 60, ay nagpapakita ng ibang larawan. At maraming doktor ang hindi pa nakakita ng pananaliksik na ito. Medyo bago pa ito. Tumitigil ng ilang taon bago maipasa ang bagong pananaliksik sa clinical practice. Kaya sinusunod ng doktor mo ang guidelines na natutunan nila at kasalukuyang umiiral. Pero ang mga guidelines na iyon ay unti-unting kinukwestiyon ng mga researcher na nag-aaral ng nakatatanda. Ang ibinibigay ko sa iyo ngayon ay impormasyon na maaari mong dalhin sa doktor mo, mga tanong na maaari mong itanong, isang framework para makipag-usap kung tama ba ang kasalukuyang target ng presyon para sa iyo. Ganito ang maaaring maging itsura ng pag-uusap. Doktor, nabasa ko ang research na nagpapakita na ang mga nakatatanda ay maaaring makinabang sa mas mataas na blood pressure targets kaysa sa mas batang tao. Ako ay 78 taong gulang. Ang presyon ko ngayon ay 122 sa 76, pero nakakaramdam ako ng pagkahilo kapag tumatayo. Ginawa ko ang orthostatic blood pressure test sa bahay at bumaba ang presyon ko mula 122 habang nakahiga hanggang 96 habang nakatayo. Maaaring masyadong malakas ang gamot ko sa presyon? Dapat ba nating isaalang-alang ang pagbawas nito? Ito ay isang makatwiran at informed na tanong. Anumang mabuting doktor ay handang talakayin ito sa iyo. At kung minamaliit ng doktor mo ang iyong alalahanin ng walang paliwanag, hindi tinitingnan ang research, o hindi pinapansin ang iyong sintomas, baka panahon na para kumuha ng second opinion. Ngayon, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang 5 praktikal na estratehiya na maaari mong gawin ngayon para protektahan ang sarili habang pinag-iisipan ninyo ng doktor mo ang optimal blood pressure target mo. Una, laging baguhin ang posisyon ng dahan-dahan. Kapag nakahiga o nakaupo ka ng matagal, huwag biglang tumayo. Umupo sa gilid ng kama o upuan ng 30 segundo bago tumayo. Hayaan ang katawan mo na mag-adjust. Binibigyan nito ang cardiovascular system mo ng oras para i-compensate ang pagbabago ng posisyon. Pangalawa, manatiling well-hydrated. Pinapalala ng dehydration ang orthostatic hypotension. Binabawasan nito ang blood volume, ibig sabihin mas kaunting dugo ang available para sa utak kapag tumayo ka. Target ang 8 baso ng tubig kada araw, mas marami kung mainit o aktibo ka. Pangatlo, iwasan ang alcohol, lalo na sa gabi. Pinapalawak ng alcohol ang blood vessels na nagpapababa ng presyon. Kung mababa na ang presyon mo, mas bababa pa ito at tataas ang panganib ng pagkahulog, lalo na sa gabi kapag babangon para sa banyo. Pang-apat, magsuot ng compression stockings. Nakakatulong ito na hindi mag-ipon ang dugo sa iyong mga binti kapag tumatayo. Pinananatili nitong dumadaloy ang dugo sa utak at sa upper body. Kaibiganin ng doktor mo kung makakatulong ang compression stockings sa iyo. Panglima, suriin ang lahat ng gamot kasama ang doktor mo. Maraming gamot ang nagpapababa ng presyon bilang side effect kahit hindi ito gamot sa presyon. Halimbawa, ilang antidepressant, gamot para sa urinary problems, gamot sa prostate issues, maaaring lahat ay nagpapababa ng presyon. Kung marami kang iniinom na gamot, maaaring may ilan na nagdudulot ng sobrang baba ng presyon. Hilingin sa doktor na suriin ang lahat ng iniinom mo at isaalang-alang kung alin ang maaaring bawasan o tanggalin. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang gagawin kung kasalukuyan kang umiinom ng gamot sa presyon at nag-aalala kang masyadong mababa ang presyon mo. Una, huwag biglaang itigil ang gamot nang walang pakikipag-usap sa doktor. Ang ilang gamot sa presyon ay maaaring magdulot ng delikadong rebound effects kung biglang hihinto.
Kailangan ng medical supervision para ligtas na bawasan o itigil ang gamot. Pangalawa, dokumentuhin ang sintomas at presyon ng dugo mo. Sukatin ang presyon sa iba't ibang oras ng araw. Gawin ang orthostatic test na inilarawan ko. Isulat kung kailan ka nakakaramdam ng pagkahilo o lightheaded. Dalhin ang dokumentong ito sa doktor. Mas nakakapanghikayat ang konkretong datos kaysa sa malabong reklamo. Pangatlo, maging sariling advocate. Kung nag-aatubili ang doktor na bawasan ang gamot mo, itanong kung bakit. Tanungin kung ano ang specific na benepisyo ng presyon mo sa 120 kumpara sa 135. Tanungin kung isinasaalang-alang ang panganib ng pagkahulog at quality of life. Tanungin kung may dahilan ba na partikular sa iyo kung bakit hindi naaangkop ang research sa nakatatanda. May karapatan kang maintindihan ang dahilan sa likod ng treatment mo. May karapatan kang makilahok sa mga desisyon tungkol sa iyong pangangalaga. Huwag matakot magtanong. Ngayon, hayaan ninyo akong talakayin din ang kabilang panig. Ang ilan sa inyo na nanonood nito ay may mataas na presyon ng dugo, 160, 120, 180, o mas mataas pa. At maaaring iniisip ninyo, ayos, ibig sabihin, hindi ko na kailangang mag-alala sa presyon ko. Hindi iyon ang sinasabi ko. May punto pa rin kung saan nagiging delikado ang presyon kahit para sa mga nakatatanda. Ipinapakita ng pananaliksik na kapag ang systolic pressure ay patuloy na lumalagpas sa 160, nagsisimula ng mas malaki ang panganib ng stroke at heart attack kaysa sa panganib ng pagkahulog. Kaya kung ang presyon mo ay palaging higit sa 160, malamang kailangan mo ng paggamot pero hindi kailangang maging 120 ang target. Ang target na 135 hanggang 145 ay makatwiran para sa karamihan ng nakatatanda. Ipinapakita nito ang makabuluhang pagbaba mula 160 nang hindi pinapasok ang panganib ng sobrang baba ng presyon. Hayaan ninyo akong ibahagi ang nangyari sa aking ama matapos ko siyang makita na may 7 gamot at matuklasan ang orthostatic hypotension niya. Sa susunod kong pagbisita, sinamahan ko siya sa cardiology appointment. Dinala ko ang blood pressure readings na nakuha ko sa bahay, kasama ang standing measurements. Ipinakita ko sa cardiologist ang pananaliksik na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Nakinig ang kanyang cardiologist. Talagang nakinig. At sa kanyang kredito, sinabi niya, alam mo, tama ka. Para sa taong kanyang edad na may orthostatic hypotension, marahil sobra ang ginagawa natin. Bawasan natin ang gamot. Bawasan nila ang isa sa kanyang gamot sa presyon ng dugo ng kalahati. 2 linggo matapos iyon, ang presyon ng dugo ng aking ama habang nakaupo ay 136 sa 78, habang nakatayo 124 sa 72,